Amen. Sumayin niyo po ang biyaya at kapayapaan, mga kababayan at mga kapatid. Ito mo muli ang iyong lingkod na si Brother Ariel Guevara. Bumabati po sa inyo ng isang magandang umaga. Bagamat ang ating panahon ay masungit, ngunit tayo po ay magpapatuloy sa pagpangangaral ng salita ng ating Panginoong ngayong umagang ito. At binabati ko rin po ang ating mga viewers na nakikinig at nanonood ngayon ng programang Apostolic Back to the Bible. Tayo po magpapatuloy sa tulong ng ating Panginoon sapagkat ang salita po ng Panginoon ay napakahalaga po mga kababayan at mga kapatid. And last Monday, nalakay po natin tungkol po sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. At ng Huwebes po ay tinalakay natin about sa larawan ng ating Panginoon kung sino ang kanyang kausap. At muli po ay pag-aralan po natin ang kanyang mga salita, mga kababayan at mga kapatid. At alamin po natin na kung ano po ba talaga ang tunay na pangalan ng Diyos. So napakahalaga po mga kapatid na ating maalaman yung tunay na pangalan ng Diyos sapagkat napakahirap po maglingkod kung hindi po natin kilala ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya po mga kababayan ay i-share ko po sa inyo kung ano po ang pangalan ng ating Panginoon Kristo, ng ating Panginoon mula sa banal na kasulatan. At binabati ko rin po ang ating Pastor Jeff Haspi at ang kanyang may bahay at ang aking mga kapatid dyan sa Bulacan, si Sister Arlene Guevara, and also kay Sister Ariela sa Dubai. At sa lahat po ng kabuuan ng Church of the Lord Jesus Christ Apostolic Independent Mission, binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. Samahan niyo po ako na talakayin po natin ang mga salita ng Diyos. Bago po tayo magmisa, tayo po ay daraan sa isang panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba, Ama. Bigyan niyo po kami ng karunungan, kaalaman na nagmula sa iyo. Kayo po ang magsalita at mangaral po sa amin. Nawa po ay ma-deliver ko po ng maayos, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon, na maunawaan po namin ang iyong mga salita at makilala po namin ang iyong pangalan. Marami po salamat, Ama, at pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So sa ngayon po mga kababayan at mga kapatid, at muli ho ay talakayin po natin kung ano po ba ang pangalan ng ating Panginoon sa Biblia. So sa panahon ngayon po ay marami na po na nagsasabi na ang pangalan po ng Diyos ay Jehovah. Meron naman po nagsasabi na ang pangalan ng Diyos ay Yahweh. Ngunit, pakilala ko po sa inyo mga kapatid, ang stand ng Apostolic Independent Mission tungkol po sa mga bagay na ito, kung ano po ang aming pinangahawakan na aral, kung ano ba ang tunay na pangalan ng Diyos. Sapagkat maraming lumalabas na mga pangalan ng Diyos na hindi mula sa banal na kasulatan. At tanging ito ay mga imbento lamang ng tao. Sabi po ng Biblia, basahin po natin mga kababayan sa ating Biblia. Dito po sa isang talata ng Biblia, sa Matthew chapter 1 verse 21, ito po ang sabi mga kababayan at mga kapatid. Sabi po dito ay ganito. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So sinasabi po rito ng talata na siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. So ito po ang pangunahing tinatalakay sa ngayon na tungkol po dito sa pangalan Jesus Christ. Ngunit alamin po natin mga kapatid na mula po sa umpisa na pinagmulan kung ano ang pangalan ng ating Panginoon. Naisulat po mga kababayan, mga kapatid, ang pangalan ng Panginoon sa 4 pong letra. Ito po ay tinatawag sa Greek na tetragrammaton. Ito po ay tinatawag na YHWH na nakasulat po ito sa Paleo-Hebrew na sinaunang Hebrew mga kababayan at mga kapatid. At ang pangalan pong ito po ay sagradong pangalan.
Hindi po ito basta-basta pinapabanggit ng Panginoon. Sapagkat sabi po dito sa isang talata ng Biblia, dito po sa Exodus, Kapitulo 20, ito po ang sabi ng ating Diyos tungkol sa pangalan niya na hindi natin pwede basta-basta banggitin ang kapangalan ng Panginoon. Tayo po rito. Sa Exodus chapter 20, verse, sabi rito, verse 10, or tayo rito 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kaya sabi diyan, thou shalt not take thy name of God in vain. Hindi pwedeng basta-basta banggitin ang pangalan ng Panginoon nang walang kabuluhan. Kaya nga yung pangalan ng Panginoon puro consonant, walang vowel. Dahil pagka ito'y nabigkas nila sa walang kabuluhan, sila po ay walang salang, mamamatay po sila, mga kababayan at mga kapatid. So marami po mga ibang pangalan na lumilitaw, kagaya po ng Yahweh, Jehovah. Ang Jehovah po, mga kapatid, ay ito po ay imbento lamang. Ito po ay inimbento lang ni Raimundos Martini, na isang pari ng Katoliko, at ginamit niya ito noong 1270 AD, mga kababayan at mga kapatid. Ito po ay inimbento nila. Pinilit po nila itong palabasin na ito ang pangalan ng Diyos. Kaya po mga kababayan at mga kapatid, at gayon din po yung Yahweh. Ito rin po ay inimbento rin yung pangalang Yahweh. Mamaya po ipepresent ko po sa inyo yung history ng Jehovah at history po ng Yahweh, mga kababayan, mga kapatid. Ngunit tayo po ay magpo-focus po sa ating talakayan tungkol po sa pangalan ng ating Panginoon. Ano po ba ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid? May nagsasabi po na ang pangalan ng Diyos ay Elohim. Yung iba, Adonai. Yung iba ay El Shaddai. At yung iba po ay nilagyan nilang na Eloah, or sa singular ay Eloah. At ginagamit din nila, mga kapatid, yung mga pangalang Yahuwah. May gumagamit pong term na Yahuwah. So marami pong pangalan ang iniimbento ang tao. But sabi po ng Bible, sa Exodus, tingnan niyo po natin, mga kababayan. Ano po sinasabi rito sa Exodus? Sa Exodus chapter 3, verse 14, ano po sabi rito ng pahayag ni Moises? Sabi rito, at sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. Sabi na, and God said unto Moses, I am that I am. Ganito ang sabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. So nagpakilala ang Diyos kay Moises, nasabi ni Moises, Panginoon, pagdating ko po sa mga Israelita, ano ipakikilala kong pangalan sa kanila? Ang sabi po ng Panginoon kay Moises, ang kanyang pangalan, ako yaong ako nga. I am that I am, ang sabi ng Panginoon kay Moises. Ano ba itong akong yaong ako nga? Sa 15. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ng Panginoon ng ating mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan, magpakailanman. So, ang pangalan pala ng Panginoon ay magpakailanman. Sabi niya kay Moises ay, I am that I am. Ako yaong ako nga. Ang ipinangalan ng, sabi ng Panginoon na sasabihin mo sa mga Israel na ang aking pangalan, ay yaong ako nga. Was I am that I am. At sabi niya, ito ang aking pangalan, magpakailanman. So, maraming mag-react paano yung pangalan Jesus Christ? Kasi sinasabi ni Pablo sa Hebrew chapter 13 verse 8 na Jesus Christ, that the same years today and forever. So yung I am that I am, that is the common name, mga kapatid. Yung pangalang Lord, that is the common name. Yung anak, common name. Father, that is the common name. But ang ating aalamin po ay yung proper name na pangalan ng Diyos, mga kababayan at mga kapatid. Meron po bang buong pangalan ang Diyos? Meron ba siyang pangalan talaga, mga kababayan at mga kapatid? Painggan niyo po sa isang talata ng Biblia, sa awit 138, kung meron po tayong mga Biblia.
Awit chapter 38 verse 2. Ako'y sasamba sa dako ng iyong banal na templo at magpapasalamat at sa iyong pangalan dahil sa iyong agandahang loob at dahil sa iyong katotohanan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Meron palang buong pangalan ang Diyos. Meron pong pangalan na buo ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kababayan at mga kapatid. Ngayon po, ano po ba ang pangalan ng ating Panginoon? May nagsasabi ng Ama ang pangalan ng Diyos. May nagsasabi na Jehovah ang pangalan ng Diyos. May nagsasabing Yahweh ang pangalan ng Diyos. Ang mga tao po sila po ay nagbigay ng kanya-kanyang pangalan sa Diyos. Ngunit ang meron lang pong karapatan na magbigay ng pangalan ay walang iba, kundi yung ating Panginoong Diyos. Hindi natin pwede gawaan ng imbento na pangalan ang Diyos. Hindi papayag ang Diyos na gagawa tayo ng pangalan at yung pangalan na ito ay ikakapit natin sa Kanya. Kaya nga sabi nga rito sa Psalms chapter 139 verse 20, sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Merong mga iba na nakakaalam ng pangalan ng Diyos, ba't ginagamit nila yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? At yung mga ibang mga religious congregation, mga kababayan at mga kapatid, at mga ibang denomination, sila po ay nag-iimbento ng pangalan sa ating Diyos. Hindi po tayo pwede maglagay ng pangalan sa Panginoon. Ang Diyos po, siya po ang magpapakilala ng kanyang pangalan, mga kababayan at mga kapatid. Ano pa po ang sabi ng Isaiah? Pakinggan niyo po ang sinasabi ng talata, mga kapatid. Sa Isaiah 43, versikulo 10. Ano po ang sabi ng Biblia, mga kapatid, tungkol dito sa pangalan na ito? Ito po ang sabi. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at yung matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan ng una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Dito rin po sa verse 12. Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas, ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya't kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon. Ako ang Panginoon. Napatid sa 13. Oo, mula na magkaroon ng araw, ay ako nga. At walang sino makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa, sinong pipigin. Sabi ng Diyos, bago magkaroon ng araw, ay ako nga. Sabi ng Diyos. Kaya patunayan, mga kapatid, na sinasabi doon kay Moises na ipakilala mo sa mga anak ni Israel na ang aking pangalan ay ako, yaong ako nga. At sinabi ng Diyos dito sa Isaiah chapter 43 verse 13, ang sabi niya, bago magkaroon ng araw, ay ako nga. So, tanong mga kababayan, ginamit ba ni Kristo yung title na pangalan na ako nga? Ito ba'y ganyang ginamit sa mga Hudyo? Pakinggan niyo po, mga kapatid, kung ito po ba ay iginamit ni Kristo sa mga Hudyong kausap niya. Pakinggan niyo po sa isang talata ng 1, Kapitulo 8, versikulo 56. Ito po ang sabi ng talata, mga kababayan at mga kapatid. Sabi rito, nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. So, alam po natin na si Abraham, ating ama sa pananampalataya, siya po ay nauna pa kay Moises, mga kababayan. Si Moises ay anak din to ni Abraham mula sa angkan ni Levi. So, nauna si Abraham kay Moises, ngunit ang pinakilala rin ng Diyos kay Abraham, anong sabi? Kung papapatuloy po natin ang basa, sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham. Nagulat yung mga Hudyo na wala ka pang 50 taon, nakita mo na si Abraham. Ano sabi ni Kristo? Sabi rito ganito sa 28, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga.
Sabi niya mga kababayan, sa English, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was I am. Kaya bago si Abraham, ay ako nga. Kaya tama yung sinasabi doon sa Book of Isaiah chapter 43 verse 13 na mula pa ng una, wala pa ng araw, ay ako nga. Kaya nang dumating si Abraham, sa aming Kristo, before Abraham was I am. At ng panahon ni Moises, ito rin ang pinakilala niyang pangalan doon sa mga Israelita. But ang pangalan na ito, hindi po ito proper name of God. That is the title. That is the common name, mga kababayan at mga kapatid. So alamin po natin, mga kapatid, ano po ba ang pangalan ng ating Panginoon? Nabanggit po natin gagayin na nakumpisa po ang pangalan ng Panginoon na tinatawag po sa Greek na tetragrammaton or YHWH. Kung babasahin po natin sa mga Hebrew, ang pabasa po nila mula pa kaliwa, pa kanan. At sa ating alphabet, pag sa ating ni-translate sa ating alphabet, yun ang ginamit na alphabet natin, ang ating pagbasa, mula kanan to hanggang pakaliwa, mga kababayan at mga kapatid. Kaya binabasa po natin yun na YHWH, mga kapatid, o Yod, He, Baw, He sa Hebrew. So ngayon po, ano po ba itong YHWH? Ito po ay naisulat sa Paleo-Hebrew. At ito po ay naisulat sa Moabite Stone na nadiskubre noong 1620. Noong August 1620, ito po ay nadiskubre yung Moabite Stone na nahukay ng mga scholar. At doon sa Moabite Stone, doon po ay mayroong nakasulat na YHWH na nasulat po sa Paleo-Hebrew. Mga kababayan at mga kapatid. Iba kasi ang modern Hebrew kaysa doon sa Paleo-Hebrew. Ayan po. So, ang Moabite Stone, mga kapatid, doon po nasulat yung YHWH. So, marami nagkatalo. Marami nag-invento dahil doon sa word na YHWH. Maraming mga Masoret ang nag-invento ng pangalan. Number one, ang na-invento ng Masoret noong 14th century ay ang pangalang Jehovah. Yung letter Y sa Hebrew, ito po ay kanilang pinalitan lang letter J. Mga kababayan at mga kapatid. Pinalitan po nila ng letter J, yung letter Y. 14th century lang po lumitaw ang letter J. Mga kababayan at mga kapatid. Pero yung mga early church, mga early scriptures, mga ancient scriptures, mga kababayan, sa mga from Hebrew and Greek, sa Hebrew, wala pong letter J sa Hebrew. Wala po sa Hebrew alphabet na letter J. So therefore, hindi ginagamit ng mga apostol ang letter J. Hindi rin ito ginagamit ng mga propeta. Ang katumbas po ng letter J sa Hebrew ay letter Y. At katumbas po ng letter Y sa Greek, ito po ay letter I. Kaya ginawa po nila, yung letter Y, pinalitan po nila ito ng letter J. Ang letter J po, ito po ay sa English, mga kababayan at mga kapatid. Anong ginawa nila? At yung letter W sa YHW, ito po ay pinalitan nila ng letter B as in victory. Yung letter B po ito po ay katumbas, yung W po, ito ay katumbas ng letter B sa Latin. Kaya pinaghalo nila yung J sa English at letter B sa Latin, kaya lumitaw Jehovah. JHBH ang lumitaw. So nilagyan nila ng vowel, yung vowel galing doon sa Adonai, at nilagyan nila ng A, E, I, O, U, ang lumitaw Jehovah, mga kababayan. Ito po yung invento lamang, mga kababayan at mga kapatid. Yung pangalang Jehovah, inimbento lang po ito ng mga Jehovah Witnesses. Tanong po, mga kababayan, inaamin ba ng mga Jehovah Witnesses na inimbento nila yung word na Jehovah, mga kababayan at mga kapatid? Ito po ay kanilang inaamin, mga kababayan at mga kapatid. Sabi rito, dito po sa isang sulat dito tungkol sa Jehovah Witnesses, na kanilang inaamin
yung word na Jehovah, sabi rito. Sabi rito mga kabayan sa Encyclopedia Britannica 1911, Tetragrammaton, a Greek compound for letter E, ay isang tambalang Griego na matatagpuan sa Pelo at Josephus na tumutukoy sa banal na pangalan na binubuo na 4 na letrang Hebrew. Ang JHBH, ang pinagbulan at pronunciation na pagkakabigkas ng Tetragrammaton, ay nagdududa pa rin ang anyo ng pangalang ginagamit ng Jehovah ng ilang version sa English ay isang pagkakamali. Dito pala mga kababayan, isa palang pagkakamali. Kaya until now, marami nagdududa sa pangalang Jehovah. Sapagkat yung mga ancient manuscript, wala pong nakalagay na Jehovah, mga kababayan at mga kapatid. Kung meron po tayong Geneva Bible, sa Geneva Bible, mga kababayan, ay wala pong nakalagay na Jehovah. Basahin po natin sa Isaiah chapter 12, verse 2. Basahin po natin mga kababayan sa Isaiah chapter 12, verse 2. Anong sinasabi rito? Kasi meron ditong pangalang Jehovah nakasulat. Ito po ang sabi sa Isaiah chapter 12, verse 2. Ganito po ang ating maririnig. Sabi rito, 12 verse 2. Narito, Diyos ay aking kaligtasan. Ako'y nagtitiwala, hindi ako matatakot. Sapagkat ang Panginoong si Jehovah ay aking kalakasan, awit at siyang naging aking kaligtasan. Mapapansin niyo mga kababayan, sapagkat ang Panginoon na si Jehovah ay aking kalakasan. Kung ang kahulugan pala ng Jehovah ay Lord, bakit binanggit dito na Panginoong si Jehovah? Lalabas na kung ang kahulugan ng Jehovah ay Panginoon at tinawag siyang Panginoong si Jehovah, lalabas po rito ay Panginoong Panginoon. Kung ang ibig sabihin ng Jehovah ay Lord. Pero kung titingnan po natin sa Geneva Bible, sa Geneva Bible 1560 AD, lumitaw po sa Geneva Bible 16 AD, ang nakalagay po ay Lord God. Panginoong Diyos ang nakalagay dito sa Geneva Bible 1560 AD. So, 1560 AD, nauna pa po ito sa King James Version. Kasi lumitaw ang King James Version, mga kababayan, lumitaw po ang King James Version 1611. Pero itong Geneva Bible ay 1560 AD lumitaw. Ang nakalagay po sa Isaiah chapter 12 verse 2 ay hindi po Jehovah. Ang nakalagay po ay Diyos. Nakalagay kasi rito Lord Jehovah. Pero doon po ang nakalagay Lord God sa Geneva Bible. Kaya marami po mga kapatid na kahit ang Bible ay kanilang winawasak, pati ang pangalan ng Diyos ay kanilang binabago. Kaya yun po ang nakakalungkot na naisingit dito sa Biblia, yung pangalang Jehovah, na hindi kilala ng mga Hudyo at ng mga unang Kristiyano. Eh bakit hindi nila kilala yung pangalang Jehovah? Kasi po wala pong letter J sa Hebrew. Wala pong letter J sa Hebrew. Hindi sila gumagamit ng sound ng letter J. Ang kanila pong alphabet ay letter Y. Paano nila mababanggit ang pangalang Jehovah kung ang Jehovah was invented in 14th century? Lumitaw ang pangalang Jehovah. Eh matagal nang patay ang mga apostol. 96 AD, mga kababayan, tandaan niyo po, 96 AD natapos ang New Testament. Ang Jehovah lumitaw 14th century. Matapos na ang New Testament ng 96 AD, wala po doon sa mga Greek manuscript ang pangalang Jehovah, mga kapatid. At kahit po natin i-check natin yan sa Septuagint Bible. If we have a Septuagint Bible, wala rin po sa Septuagint Bible yung Jehovah, kasi po ang Septuagint Bible ay naisulat sa Greek. From Old Testament to New Testament, ito po ay nasulat sa Greek. Hindi rin po na-translate ito ng Septuagint Bible. Yung word na Jehovah, mga kababayan at mga kapatid. Kasi kahit sa Greek manuscript, wala naman po letter J. Ang nakalagay sa Greek manuscript, letter I ang katumbas ng letter J sa
English, mga kababayan at mga kapatid. Kaya marami nag-imbento ng pangalang Jehovah. At meron din nag-imbento ng Yahweh. Isa rin po, inimbento ang Yahweh. Ito po. Sino po ba ang nag-imbento ng Yahweh? Pakinggan niyo po, sabi rito. Tungkol sa Yahweh, noong 1567, na-imbento ni Ginebra Dus ang pangalang Yahweh. Hiniram niya kay Clement Alexandria na Platonis na Gnostic Early Catholic. Ang Greek na spelling ay Jesus, na sinabing bilang kahulugan ng pagkakilala na Yahweh o Roman Jupiter. Ito pala, Roman Jupiter, mga kababayan. Pati yung salitang Yahweh, ito rin po ay inimbento, mga kababayan. Papayag ba tayo na yung pangalan ng Diyos ay inimbento? Meron naman tayong batayan sa Biblia na dapat natin panghawakan tungkol sa mga bagay na ito, mga kababayan at mga kapatid. So, ang pangalan ng ating Panginoon, naisulat po ito sa 4 na letra. YHWH. Ang ginawa ng mga masurit, nilagyan nila ng vowel. Nilagyan nila ng A, B, O, kaya lumabas, He-Ho-Ba. At yung Yahweh, inimbento rin noong 1527, nilagyan din ng Yahweh. Ito po yung mga inventong mga pangalan. Mga kabayan, mga kapatid. Ang pangalan po ng Diyos ay banal. Kung ang pangalan ng Diyos ay banal, hindi po tayo pwede mag-invento ng pangalan, mga kababayan at mga kapatid. Nakakatakot po na maglagay tayo ng pangalan sa Diyos. Sapagkat ang pangalan po ng Diyos, ito po ay banal na pangalan, mga kababayan, na hindi natin pwede tayo mag-invento ng pangalan at ikakapit natin sa Kanya ang pangalan ito, mga kababayan at mga kapatid. So, kaya po mga kababayan, mga kapatid, napakahalaga po na malaman po natin ang pangalan ng ating Diyos. Anong sabi dito sa Isaiah, chapter 57, verse 15? Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. So, yung pangalan pala ng Diyos ay banal. Hindi natin pwede lapastanganin ang pangalan ng Diyos. Kaya kung gagamitin natin ang pangalan Jehovah na inimbento ng tao at sasabihin natin na ito'y pangalan ng Diyos, ito po'y malaking kalapastangan sa pangalan ng Diyos. Dapagkat ang Diyos natin banal. Hindi natin pwede ikapit yung pangalang inimbento ng tao sa Kanya. Dapat ang Diyos ang magpapakilala ng Kanyang pangalan. Mga kababayan at mga kapatid, sino po ba ang nagpakilala ng pangalan ng Diyos? Alamin po natin, mga kababayan. Sino po ang magpapakilala ng pangalan ng Diyos? Pakinggan niyo po sa isang talata ng Biblia. Sa John chapter 5, verse 43. Ito po ang sabi, mga kababayan. Naparito ko sa pangalan ng aking Ama. Sabi ni Kristo, naparito ko sa pangalan ng aking Ama. So, Kristo, siya po dapat ang magpakilala ng pangalan ng Diyos. Ang sabi, ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumaparito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. So, ang nakakakilala sa Ama ay walang iba kundi ang Anak. Kaya alam ni Kristo kung ano yung pangalan ng Diyos. Mga kababayan at mga kapatid, bakit? Siya po ang nakakakilala nito eh. Pakinggan niyo po. Sa isang talata ng Mateo, sa chapter 11, anong sabi ni Kristo, mga kapatid, tungkol sa mga bagay na ito? Pakinggan niyo po. Sa chapter 11, verse 27, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At sino man ay hindi nakakakilala sa Anak, kundi ang Ama. At sino man ay hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang Anak. At yaong ibiging pagpapahayagan ng Anak. Ang nakakakilala pala doon sa Ama, yung Anak. At yung nakakakilala roon sa Anak ay walang iba kundi yung Ama. Kaya yung Anak nang siya po ay bumaba rito sa lupa, siya po ang nagpakilala ng pangalan ng kanyang Ama. Mga kabayan at mga kapatid, painggan niyo po. Sa 1:18 ng 1, ano ang sabi? Walang taong nakakita kailanman sa Diyos
ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Yung bugtong na anak na nasa sinapupunan ng ama, siya ang nagpakilala sa kanya. So, ang magpapakilala pala sa Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang anak po ang nagpakilala. Mga kabayan, kaya sabi ni Kristo, naparito ko sa pangalan ng aking ama. Ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya ninyong tatanggapin. Naparito pala siya sa pangalan ng kanyang ama. Pero yung naparito siya sa pangalan ng kanyang ama, yung pangalan taglay niya, ayaw natin tanggapin. Marami nagre-reject sa pangalan Jesus. Sa pangalan Jesus Christ, maraming nagre-reject sa pangalan Jesus Christ. Ang tingin nila sa pangalan Jesus Christ ay baboy, swine, ang tingin ng iba. Basta ating po mga kabayan, ay nire-respeto po natin at ginagalang at sinasamba natin ang pangalang Jesus Christ. Bakit? Sapagkat ang pangalan Jesus Christ, ito po ay ipinagkaloob ng Ama sa anak. Pakinggan niyo po. Sa isang talata ng Biblia, sa Pilipos 2, versikulo 9, ito po ang sabi. Kaya siya naman ay pinadailan ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalong sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit at ng nasa ibabaw ng lupa at ng nasa ilalim ng lupa. Yung anak, binigyan po siya ng pangalan. Mataas na pangalan na ito, mga kababayan. At sa pangalang ito, lahat po ng tuhod ay luluhod. Kung siya po ay binigyan ng pangalan, sino po ang nagbigay ng pangalan? Sa kanyang anak. Ang nagbigay po ng pangalan ay walang iba kundi ang ating Diyos Ama. Ang anak po ay nagmana ng pangalan sa kanya. Pakinggan niyo po. Sa Hebreo 1, versikulo 4, ito po ang sabi. Na naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel, palibhas ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila, mga kapatid. Sabi dito, being made so much better than the angels, as he had by inheritance obtained more excellent name than they. Meron siyang excellent name na minana niya sa kanyang ama. Yung pangalan. Kaya pag tayo po ay sumampalataya sa pangalan ng kanyang anak, tayo po ay maliligtas. Sapagkat ito po ay pangalan ng ama. Mga kababayan at mga kapatid, pakinggan niyo po. Ang sinasabi po rito ni Juan, sa unang Juan 5, versikulo 13, ano po ang pahayag ni Juan tungkol sa mga bagay na ito? Ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y may buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Kaya pag tayo po ay sumampalataya doon sa pangalan ng anak ng Diyos, ay tayo po ay merong buhay na walang hanggan, mga kababayan at mga kapatid. Bakit ayaw natin tanggapin na yung pangalan ng Ama ay Jesus Christ? Marami po nagre-reject na ang pangalan daw ng Ama hindi si Jesus Christ. Sapagkat ito raw yung pangalan ng anak. Hindi raw ito pangalan ng Ama. Ngunit kung papansinin natin, mga kababayan, gagamit po tayo dito ng isang talata sa Mateo chapter 28 verse 19. Ito po'y ginagamit nila, mga kababayan at mga kapatid. Sabi rito, dahil dito'y magsiyaon nga kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ano sabi? Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of Holy Spirit. Bautismuhan sa pangalan. Yung word na pangalan ay singular, mga kababayan at mga kapatid. Hindi sinabi, baptizing them
in the name. No? Ang nakalagay po, baptizing them in the name. Sa pangalan. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Paano po natin babautismuhan ang tao sa pangalan ng Ama? Kung ang pangalan ng Ama ay Jehovah, at kung ang pangalan ng Anak ay Jesus, paano natin sila mababautismuhan sa iisang pangalan kung yung pangalan pala ng Ama, Jehovah, yung pangalan ng Anak ay Jesus? Ang binabanggit po rito, mga kababayan, isang pangalan. Baptizing them in the name. Hindi sinabing in the names. Kung separate yung pangalan ng Ama, na ang pangalan ni Jehovah, at kung separate ang pangalan ng Anak, na ang pangalan ni Jesus Christ, anong itatawag natin sa tao pagkatapos niya na siya'y mabautismuhan? Mga kababayan at mga kapatid, anong itatawag natin sa kanya? Anong malinaw? Sabi ni Pablo sa Galatia 3:27, ang sino man sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay binihi si Kristo. Malinaw na yung pangalan ng Anak ang ating binautismuhan. Paano yung pangalan ng Ama? Hindi naman sinabi ni Pablo na ang sino man na bautismuhan sa inyo kay Jehovah, ay ibinihi si Jehovah. Wala pong ganun sa Bible. Kundi ang nakalagay po sa Bible, ang sino man sa inyo binautismuhan kay Kristo, ibinihi si Kristo. Kung si Kristo lang ang binihis mo, dahil yun ang pangalan ng Anak, paano naman yung pangalan ng Ama, hindi mo pala binihis? Ang binibigay rito ni Kristo ay baptizing them in the name of the Father, and the Son, and Holy Ghost. Paano yung mga kababayan? Kung binautismuhan ka sa pangalan ni Jesucristo, at ito lang pala yung pangalan ng Anak, hindi ka nabautismuhan sa pangalan ng Ama. Nabautismuhan ka lang sa pangalan ng Anak. Pero ang tinutukoy rito, mga kababayan, isang pangalan lang eh. Hindi po maraming pangalan. Kasi kung ang pangalan ng Ama ay Jehovah, at kung ang pangalan ng Anak ay Jesus Christ, hindi na po yun isang pangalan. Yun po'y dalawang pangalan na. Anong itatawag natin sa tao pag sila po ay nabautismuhan sa dalawang pangalan? Hindi natin sila matatawag na Kristiyano. Hindi naman pwede tawagin na Jehovano. Kundi ang nakalagay sa Bible ay Kristiyano. 11:26 of the book of Acts. Ang mga alagad ay pinasimulang tawagin mga Kristiyano sa Antioquia. Kaya dito po nagkakalito, mga kababayan, mga kapatid, na meron narinig tayo na ang tutukoy na pangalan dito, Jehovah. At yung iba naman, ang pangalan dito, Jesus Christ. It will imply na dalawang pangalan ito. Pero ang nakalagay po nito, baptizing them in the name. Is not a plural, that is singular, mga kababayan, mga kapatid. In the name of the Father, of the Son, and of Holy Spirit. Meron po itong hinahanap na pangalan. At yung pangalan na ito ay iisa lang. At hindi po ito Jehovah. Kasi kung pangalan na nakalagay rito sa Matthew 28:19 ay Jehovah, sa pangalan ni Jesus lahat ng tuhod ay luluhod. Yung Jehovah pangalan na ito na nasa Ama, luluhod din ito sa pangalan ni Jesus. Papayag ba si Jehovah bilang Ama, luluhod doon sa pangalan ni Jesus? Samantalang si Jesus, ito'y kanyang anak. Kaya ang nagpakilala po ng pangalan ng Ama ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit kamo, mga kababayan? Tignan po natin sa isang propesiya ng Biblia. Dito po sa Isaiah Kapitulo 6. Alam ko po na alam na po natin ang talatang ito. Ngunit, babasahin po natin, mga kababayan. Sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahalay maatang sa kanyang balikat.
At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. So yung bata na ibinigay sa atin, tatawagin ang kanyang pangalan. Yung pangalan, mga kababayan po, yung pangalan ng bata na ipinanganak, tatawagin ang kanyang pangalan. Napakahalaga po ng pangalan. Ano pong pangalan itatawag? Kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos. Yung pangalan po, tandaan po natin. Yung pangalan, hindi yung bata, kundi yung pangalan. Walang hanggang Ama. Yung pangalan, tandaan po natin. At Pangulo ng kapayapaan. Kasi lagi natin sinasabi na, si Kristo, yung bata, walang hanggang Ama. Hindi yung pangalan niya, yung walang hanggang Ama. Kaya kung papasin natin, at tatawagin ang kanyang pangalan. Kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama. Pag sinabi mong walang hanggang Ama, at yung Diyos sa langit ay Ama, talabas po na magiging dalawa ang Ama. Pero hindi po yun ang pinapakita ng Biblia, mga kababayan. Yung isang Ama po, yung po yung nasa langit, yung ating God the Father. At yung isang Ama, yung pangalan ng bata. Tatawagin ng kanyang pangalang walang hanggang Ama. Mga kabayan, ito po ang pangalan na ibinigay doon sa bata. Yung pangalan po, hindi po yung bata, kundi yung pangalan ng bata, tatawagin ng kanyang pangalang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama. Kaya nga sabi ni Jesus doon kay Felipe, hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Malinaw po ang sabi ni Felipe, mga kabayan. Kaya kung hindi natin tatanggapin na ang pangalan ng Ama ay Jesus Christ, ano sabi po ni Kristo? Pakinggan niyo po, mga kababayan. Sa isang talata po ng 1:8, versikulo 24. Ano po ang sabi, mga kababayan at mga kapatid? Ng talatang ito, pakinggan niyo po. Sabi rito ganito. Sinasabi ko nga sa inyo na kayo'y mamamatay, mga mamatay sa inyong mga kasalanan. Sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sabi niya, hindi kayo sabi ni Kristo, sinasabi ko nga sa inyo, na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan. Sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya, na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sinabihan niya mga Hudyo Sa English, tignan po natin. I say therefore unto you, that they shall die in your sin. For if you believe not that I am He, kung hindi kayo naniniwalang ako siya, sa Tagalog, ang translation, ay hindi kayo mamamatay sa anumang paraan sa inyong kasalanan. Iba kasi ang translate dito sa Tagalog. Kasi in Tagalog, ito po ay, ang Tagalog kasi nito ng ating ginagamit ng Bible, ito po ay ikinuha sa American Standard. Ang ating pong binabasa ay yung King James Version, mga kababayan. Kaya sabi sa King James, I say therefore unto you that ye shall die in your sins. For if you believe not that I am He, ye shall die in your sin. Sabi niya, hindi kayo mamamatay sa inyong mga kasalanan. Maliban na lang, kung ako hindi niyo tatanggapin na siya'y ako. I am He. Nire-reject nila, hindi naman si Kristo yung Ama. Siya sabi na nga ni Kristo Hindi tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan. Kung hindi natin tatanggapin na siya ang tagapagligtas, na siya ang ating Ama. Mga kababayan at mga kapatid, hindi naman nagsisinungaling ang ating Panginoong Jesucristo. Paniniwala ba namin sa Panginoong Jesucristo? Siya yung Ama, siya yung Anak, siya yung Holy Spirit.
Sa pangalan, mga kababayan at mga kapatid. Yung pangalan, Jesus Christ, ito po ang pangalan na ibinigay sa sino ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaliligtas. Bakit mayroong isang pangalan na ibinigay ang Panginoon? Pakinggan niyo po sa Malakay, chapter 1, versikulo 11. Sabi ito, Malakay chapter 1, verse 11, sapagkat mula sa sinisikatan ng araw, hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. At sa bawat dako ay pag-aantugan ng kamangyan ang aking pangalan. At dadalisayin na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hintil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yung pangalan pala ng Diyos, ng Panginoon, magiging dakila sa gitna ng mga hintil. Wala namang ibang pangalan na naging dakila sa gitna ng mga hintil. Walang iba kundi yung pangalan Jesus Christ. Halos buong mundo ay sumasampalataya sa pangalan Jesus Christ. Sapagkat naging dakila ang pangalan ng Panginoon sa gitna ng mga hintil. At ang pangalan ito, walang iba kundi Panginoong Heso Kristo. Yan po yan, mga kapatid. Sabi naman ng iba, hindi naman Jesus ang tinutukoy doon sa 4:12 ng gawa. Hindi raw Jesus ang tinutukoy doon. Kundi ang tinutukoy na pangalan doon, Yeshua. Yeshua. Kasi raw, yung pangalan Jesus ay naisulat sa Hebrew. Kaya kailangan, kung tatawag tayo doon sa pangalan Jesus, dapat gamitin natin yung Yeshua. Sapagkat ito yung binigay daw sa silong ng langit, na sukat natin ikaliligtas. Tama po yun. Yeshua. Kung tayo po ay nakatira sa Israel, at kung tayo po ay Hudyo, Yeshua po talaga ang itatawag natin doon sa ating Diyos. Dahil meron pong translation ng mga pangalan. Kaya na-translate sa English, naging Jesus Christ. Hindi po masama ma-translate yung pangalan. Mga kababayan at mga kapatid. Sa Greek, Yesu. Yan po ang pagkakalagay sa Greek. Sa Hebrew, Yeshua. Sa English, Jesus. Sa Tagalog po ay Jesus. Letter H po ang spelling sa atin ng Jesus. Hindi po letter J. Ngayon, masama ba na i-translate ang pangalan? Hindi po. Kasi ang Diyos, siya po ang author ng salita. Ang Diyos po ang nagbigay ng mga salita. Kaya kung anumang lingwahe natin, maiintindihan po ito ng Diyos. Kung tawagin natin siya sa pangalan Jesus, maiintindihan ng Diyos yung mga Amerikano. Kung tatawagin natin siya sa pangalang Jesus, maiintindihan niya mga Pilipino. Kung tatawagin siya ng mga Hudyo na Yeshua, mauunawaan niya yon, sapagkat yun ang kanyang pangalan doon sa Israel, mga kababayan at mga kapatid. Kaya po, ito po ang isang pangalan na ipinakilala namin sa inyo, na ang pangalan ng Ama ay walang iba, kundi pangalan Jesus Christ. Sasabihin ng iba, wala ka naman mamabasa letra por letra na yung pangalan ng Ama, Jesus Christ. Yan po nga ng pilosopo ng iba. Tanong, may mababasa ka rin ba na sinabi sa Biblia na hindi Jesus Christ ang pangalan ng Ama? Wala rin naman kayo mabasa na hindi Jesus Christ ang pangalan ng Ama. Mga kababayan at mga kapatid. Pero meron tayong mabasa, ipinakilala po ng anak ang pangalan ng kanyang ama. Kaya sabi niya, naparito ko sa pangalan ng aking ama. Ayaw ninyo akong tanggapin. Pinakilala na nga sa atin ng anak Ayaw lang natin tanggapin. Ayaw lang po natin tanggapin. Yung pangalan Jesus. Nire-reject po natin yung pangalan Jesus. Sa pangalan ni Jesus, kompleto po tayo. Mga kababayan, pakinggan niyo po. Sa isang talata po ng Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 10. Ano po ang sabi rito mga kababayan, mga kapatid? Sabi niya, at sa kanya, kayo inapuspos
na siyang panguno ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Sabi rito, and sa English, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Sa Kanya po, kompleto na po tayo. Yan ang sabi ni Pablo, anuman ang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa man, gawin ninyo sa panghalan ng Panginoong Hesus. Kaya ba, paghihiling tayo sa Diyos, gagamitin natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Paghihiling ka sa Ama. Di ba po mga kababayan? Paghihiling tayo sa Ama, gagamitin natin yung pangalan ni Jesus Christ. Kung hindi pangalan ng Ama Jesus Christ, hindi sasagot yung Ama. Pakinggan niyo po sa isang talata. Sabi ni Kristo, paano tayo humingi? Pakinggan niyo po. Dito po sa isang talata ng Biblia, sa 14:13 ng 1, sabi rito, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay akong aking gagawin, upang ang Ama ay lumulahati sa Anak. Kung kayo magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay akong aking gagawin. Kung kailangan mga kapatid, hihingi tayo sa pangalan niya eh. Mga kababayan, kaya pag hiningi mo ang iyong hinihiling sa pangalan ng Anak, ibibigay yun. Ibibigay ng Ama yun. Mga kababayan, ibibigay yun. Sapagkat yung ginamit mong pangalan, yung pangalan ng Ama, mga kababayan at mga kapatid. Ito pa, ano ba sabi sa isang talata rin ng John chapter 15. Ito po ang sabi mga kababayan at mga kapatid na kailangan natin humingi, kailangan yung pangalan ng Ama. Ito po sabi. Na 15 or okay. 15 sabi rito, ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. So kailangan talaga mga kababayan na pagkahingi tayo sa Panginoon ay gagamitin natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sapagkat yun po ang pangalan ng Panginoon. Subukan natin humingi sa presidente. Igagamit din natin yung pangalan ni Rodrigo Roa Duterte, ay hindi po sasagot yung presidente ng Pilipinas. Kasi hindi na po siya ang Pangulo ng Pilipinas. Ang gagamitin po natin sa pangalan, sa paghingi, ay ang si Ferdinand Marcos ang ating gagamitin. Kaya kung hihingi po tayo ng anumang bagay sa ating Ama, gagamitin natin yung pangalan, mga kababayan, ng kanyang anak na si Jesucristo. Bakit? Kasi yung pangalan ng kanyang anak, yun po ay pangalan ng Ama na ibinigay po sa anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Malinaw po. Kaya po mga kababayan at mga kapay, hindi po tayo pwedeng mag-imbento ng pangalan. Ang pangalan Jesus Christ, ito po ay sagradong pangalan. Ito po ay makapangyarihang pangalan, mga kababayan. Hindi po Jehovah, hindi po Yahweh, at hindi rin po El Shaddai. Kundi ang pangalan ng Diyos ay walang iba, kundi Lord Jesus Christ. Kompleto na po tayo sa pangalan Jesus Christ. That is the name of the Father, the Son, and Holy Spirit. Ang pangalan Jesus Christ. Kaya sabi ni Kristo, bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Naunawaan ba ng mga apostol ang utos ni Kristo? Naunawaan po. Kaya nga ang bautismo nila sa pangalan ng Yesu Kristo dahil naunawaan nila na yung pangalan ng Ama Jesus Christ. At ang pangalan ng Anak ay Jesus Christ. And also ang pangalan ng Holy Spirit ay Jesus Christ. Hindi po ito tatlong Jesus Christ. Kundi yung pangalan Jesus Christ, ito po yung pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, sapagkat singular po ang nakalagay. Baptizing them in the name. Yan po ang pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ngayon, ay pipilit natin, pangalan ng Ama, Jehovah. At yung pangalan ng Anak ay Jesus Christ. Napakahirap po ibigay sa bautismo yung dalawang pangalan. Mga kababayan. Kundi, ang ating ibibihis na pangalan ay isang pangalan.
Kaya tinatawag po tayong Kristiyano. Ang sino bang nabautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Kaya tatawagin po tayong Kristiyano. Kaya po napakalinaw po mga kababayan na ipinakilala sa atin ng kanyang anak. Ang magpapakilala po ng pangalan ng Diyos, walang iba kundi yung kanyang anak na si Jesus Christ. Pinakilala ni Jesus Christ ang pangalan ng Ama. Sabi niya, I am come in my Father's name. Naparito ko sa pangalan ng aking Ama. Tanong, ipinakilala ba ng Panginoong Jesucristo ang kanyang pangalan sa mga apostol? Pinakilala ba ni Kristo yung pangalan ng Diyos sa mga apostol? Pakinggan niyo po. Sa 17 ng 1, pakinggan niyo po sa versikulo 6. Ito ang sabi. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Sabi ni Kristo, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin. Ipinahayag niya pala yung pangalan ng Ama. Doon sa mga tao na ibinigay ng Ama sa Kanya. Sa 26. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipinakilala ko upang ang pag-ibig na nasa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Malinaw po mga kababayan at mga kapatid, ang sinasabi ni Kristo na ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. Ipinakilala pala ng ating Panginoong Jesucristo yung pangalan niya doon sa kanyang mga alagad. Mga kababayan at mga kapatid. Ano ba katunayan? Pakinggan niyo po sa Hebreo. Kapitulo 2, ito po ang sabi mga kapatid. Nasabi doon ay ipinakilala yung pangalan sa kanyang mga kapatid. Okay. So basahin natin yung mga kapatid sa talata ng Biblia. Sabi rito sa 2:12 ng Hebreo. At sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. At sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Binalita pala, ipinakilala pala ni Kristo yung kanyang pangalan sa kanyang mga kapatid. Sino ba yung kanyang mga kapatid? Walang iba kundi ito ang mga apostles, mga kababayan at mga kapatid. Kaya sabi ni Kristo, pagkabuhay niya maguli sa mga patay, sabi niya kay Maria, huwag mo kong hipuin. Sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa aking Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid. Sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Meron siya tinutukoy ng mga kapatid na sila ay makikita doon sa Galilea. At kung mabasahin natin ang Mateo chapter 28, ay naparoon ang 11 apostol sa Galilea. So kaya tinutukoy ng Panginoong Jesucristo na kanyang mga kapatid ay walang iba kundi po ang mga apostol. Ipinakilala niya po sa mga apostol ang pangalan ng Diyos, mga kababayan. Ang nagpakilala po unang-una ng pangalan ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, at ipinakilala niya sa mga apostol, at ipinakilala ng mga apostol sa atin. Kaya naniniwala tayo bilang mga apostol na ang pangalan ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Unang 1:5-20, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Ang sabi, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Yung anak ng Diyos na naparito, binigyan tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo nasa kanya'y totoo. Sa makatuwid, nasa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Pinakilala pala ng bugtong na anak. Naparito ang anak ng Diyos, binigyan tayo ng pagkaunawa upang makilala natin siyang totoo. Sa makatuwid, nasa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos, buhay na walang hanggan. Yung pangalan pala ng tunay na Diyos, Jesus Christ. Sapagkat binigyan tayo ng pagkaunawa nang naparito ang anak ng Diyos.
upang ating makilala ang Diyos Ama. At nasa kanyang anak na si Jesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na wala hanggan. Sabi ni Kristo sa John chapter 17 verse 3, sabi roon sa John chapter 17 verse 3, Ama, luwalatiin ang iyong pangalan. Basahin nilang po natin mga kababayan sa John chapter 17 verse 3. Anong sabi ng talata mga kababayan at mga kapatid? Sabi niya, at ito ang buhay na wala hanggan, sabi doon, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid ay si Jesu Kristo. Sabi niyang anak, sabi doon, at ito ang buhay na wala hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesu Kristo. Malinaw, mga kapatid. Makikilala mo ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus Kristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Maliban sa ating Panginoong Hesus Kristo, wala nang ibang tunay na Diyos. Pag meron pang lilitaw na ibang tunay na Diyos, lalabas yung isa po ay Diyos-Diyusan. Pakinggan niyo po sa unang 1:5 versikulo 20. Pakinggan niyo po. At nalaman natin na parito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo sa kanya'y totoo. Sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesu Kristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. 21. Mga anak ko, mga ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Liban sa ating Panginoong Jesu Kristo, ito po ay mga Diyos-Diyusan na mga kababayan at mga kapatid. Kaya walang ibang pangalan sa sinong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat po nating ikaliligtas. Walang iba, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. At yung pangalan ng Panginoong Kristo, ito po'y galing sa Ama. Kaya sabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking Ama, ayaw ninyo kung tanggapin, kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya ninyong tatanggapin. Tinatanggap ba natin ang Panginoong Kristo na ito ay pangalan ng Diyos? Kung tinatanggap po natin na ang pangalan ng Panginoon ay Jesus Christ, tayo po ay mayroong kaligtasan. Ngunit kung i-reject po natin ang pangalan Jesus Christ, ay nireject po natin ang ating kaligtasan. Sapagkat yung pangalan Jesus Christ, ito po ay Savior. Ito po ay Redeemer o tagapagtubos, mga kapatid. Sa lahat ng pangalan, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao, sukat natin ikaliligtas. Kaya po, wala tayong karapatan na tayo po yung magbibigay ng pangalan sa Diyos. Wala po tayong karapatan na mag-iimbento tayo ng pangalan. At yung pangalan na inimbento natin, ikakapit natin doon sa banal na Diyos. Hindi po pwede yun. Ang Diyos po'y banal. Hindi natin pwede bigyan ng Panginoon ng pangalan, kundi ang magpapakilala sa Panginoon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya sabi sa John chapter 1 verse 18, walang taong kailanman nakita sa Diyos kundi ang bugtong na anak na sila pupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Sino ang magpapakilala sa pangalan ng Diyos? Walang iba kundi ating Panginoong Kristo. At pangalawa, ang mga apostol na Kanyang hinirang, sila rin po ang magpapakilala sa pangalan ng Panginoong Kristo. At ito po bilang mga apostolik, ay na-adapt po natin yung kanilang pagpapakilala kung sino ang Diyos. At ito po ay ating nalaman sapagkat tayo po ay binigyan ng Diyos ng pagkaunawa, mga kababayan, mga tuwid. Malayan po tayo ng Panginoong Kristo. At sa susunod po, loobin ng Panginoon, tayo po ngayon ay magkaroon ng FB Live. At kasalukuyan po ay ginagawa na po yung ating tarpaulin para sa gagalapin natin mga FB Live na title po ay Apostolic Back to the Bible. Kung meron po tayong mga katanungan, ito po ang aking personal number, 0948-912-5524, 0948-912-5524. Yan po ang aking personal number. At kung meron po tayong mga question tungkol po sa pagka-Diyos ng Panginoong Kristo, nagpapasalamat din dati tayo kay Brother Chino na siya po ang nag-set ng ating FB Live. Binabati ko rin po ang mga nakikinig, sila Lovely One, at si Imelda Juan Bayon, and also ang kanyang asawa na si Brother Ruben Bayon, at si Jumel Masemo.
Sa lahat po ng mga nanonood po ng Believe na ito, nawa suportahan po natin po ito mga kapatid sa tulong ng ating Panginoon. Ganyan din kay Sister Michelle na nanonood din, pagpalain siya ng Panginoon. Sa lahat po mga kababayan, mga kapatid, at muli po, itong lingkod na si Buddy Ariel Guevara. At pagdating po ng Sabado, sa Sabadong itong darating, tatalakayin po namin ni Pastor Jeff ang tungkol po sa tunay na iglesia. Kasi meron po nagtanong na mamabasa ba sa Biblia ang Church of the Lord Jesus Christ. Abangan po natin ang episode mga kabayan sa Saturday. Tayo po ay magkakaroon ng talakayan tungkol po sa tunay na iglesia at pagpalain po tayo ating Panginoon. Muli, ito pong lingkod na si Buddy Ariel Guevara. Bumabati po sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless you all.